Kasi alam mo, dito ako natutuwa kay BP Sara Duterte. Head on, talagang babanggain niya ang mga kasinungalingan ng Malacanang at ni Romualdez. Ayo, naku po. Hindi na siya uurong, talaga namang papalag na siya. This time, it's about time. Yon! Iyan yung ating inaabangan di ba? Inaabangan natin yan kasi alam mo mga kababayan, yung mga pangyayari sa media, alam naman po natin, di ba? Kasasabi nga lang ng mga Marines. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin yan. Yung mga sinabi ng mga Marines na di umano ay talagang nagbigay daw ng pera o male-maletang pera. Hindi lang pera, male-maleta doon sa mga media o media operator o yung mga nagbibigay ng impormasyon, nagbibigay ng sabi nga nila balita daw pero parang hindi naman balita yung nire-report. Kita nyo nga ngayon di ba? Ang tindi ng banato dito sa mga Marines natin. Naku, ang tindi ho nito. Kaya pag-usapan natin ngayong araw na to. Ito po, ito na yung balita. Ito na, pasok na. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang anyay kawalan ng interes ng administrasyon sa aligasyong suhol kaugnay ng flood control scandal at investigasyon ng ICC sa Duterte drug war. Ang mga nagpakilalang sundalo naman na nagparatang niyan, inilahad ang nararanasan umanong panggigipit. Nakatutok si Maki Pulido. Mga makabayan groups o yung mga oppositionistang Emosyonal ang ilang mga dating sundalo na nagpakilalang mga dating security daw ni Zaldico nang humarap sa ipinatawag nilang press conference. Hinigipit daw sila at pinagdududahan sa kanilang alegasyon na naghatid sila ng male-maletang pera sa ilang politiko at personalidad kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang partikular na tao o grupong itinuro sa likod ng panggigipit, pero bakit daw di iniimbestigahan ang mga sinabi nila na anila'y walang halong politika? Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Yon. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Sa press con, matipid Alam mo, napakaganda nitong binitawan nito, Kasi, alam mo, diniscuss namin yan. Hindi ko muna masasabi ng todo-todo, pero pinag-usapan namin yan. Tinanong namin kay BP Sara Duterte yan, At ang ganda ng kanyang paliwanag dito. Dahil ito, wala naman ho itong mga political ambition. Wala naman po silang plano maging senador in the future. Maging pangulo. Bakit sila magsasalita? Tapos, hindi ito tumanggap. Ang ganda nga din ng pagkasabi ni Mike Defensor. Yung mga nagnakaw na contractor, DPWH official, yung mga involved sa mismong nakawan, pinakinggan. Ginawa pa ngang state witness sa mga animal Di ba? Sila na yung nagnakaw, ginawa palang state witness. Etong mga to, hindi nagnakaw. Walang nakuhang pera. At sila'y mapapahamak sa kanilang pag-amin. And yet, sila pa ang ginagawa ng kung ano-anong istorya. Di ba? Sila pa ang sinasabing hindi tama o hindi sila credible. Tingnan mo din ng mga gagong nagsasabi niyan, Sila na nga yung walang pakinabang at malalagay sa alanganin ng kanilang mga buhay. Tapos sila pa ngayon ang kini-question ng credibility. Yung mga putang inang naging public official ng DPWH, sila na yung nagnakaw, sila na yung nakinabang, tapos sila pa ngayon ang bayani. Gago! Ay, nako mga kababayan, Ay, nako. Sana mapakinggan ho ito ng ating mga kababayan. ang pahayag ng mga dating sundalo. Pinanindigan nilang naghatid sila ng pera na nasa 5 maleta sa bahay ng Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. 5 malita po yung dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay.
Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Yung ano po, may lake po. Ilan po yung ano. Alam mo, ito doon sa interview na to, sana itong mga sundalo na ito magpa-interview sa atin kasi ginisa kayo dito ng media. Talagang saan ang ano? Alasan nyo Ito na nga Alam mo, ang maganda dito sa mga ano na to, organic. Mantakin mo they are willing to answer questions from the media without the lawyer. Dumating na lang huli dito si Mike Defensor Pero nung una, wala silang mga kasama, sila lang. Ibig sabihin, hindi sila nagsasalita out of script. Talaga sinasabi nila, hindi namin alam kung saan bahay yun Basta ang nakita lang namin, may lake. Di ba? O ayan, sinasabi, may lake hindi ho link. May lake. May lake ho sila doon sa bahay daw. May ano, boss? Yung may lake. Lake! Nakita rin daw nila si Congressman Laila De Lima noong taong 2025 sa isang townhouse sa Forbes Park, Makati na laging kamiting si Congressman Zaldico. Yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025. 2025 po, Sa townhouse. sa townhouse po, lagi po siya doon. Kamiting sila boss. Then, paglabas niyan, may mga bit-bit na po yan sila na paper bag. Dito, sinisilipan etong mga sundalo. Etong mga magigiting na sundalo natin. Sabi, bakit kasama si De Lima? Hindi pa naman siya congressman yan. Congresswoman. Diba? Sinasabi. Tapos meron pang ang hirit dyan na kesyo para bagang tila puro mga anti-Duterte, puro mga anti-Duterte, tama. Kaya iniisip nila na sila ay mga Duterte, 'di ba? Kasi daw puro mga anti-Duterte daw ang mga tila para bagang ibinubulgar nitong mga sundalo na ito. Alam mo, whether you like it or not, si De Lima is a good symbol among the yellow and the pink. At the same time, kilala naman natin na siya yung parang may baton. Alam niyo sabihin na may baton? Siya yung may command among them. Kasi nga, nakulong daw dahil kay Duterte, napalaya. After ni Duterte, ganyan yung picture nila. Yan yung kanilang kwento Napalaya, kaya ngayon, tila siya yung namumuno sa oposisyon. So ano ibig sabihin yan? Bakit siya kasama doon? Doon sa inabutan daw, di umano, allegedly, sabi nito mga ito, ng maleta. Bakit siya kasama? Hindi pa naman siya congresswoman noon at that time. Kasi nga, nakita naman natin, nagkaroon ng parang deal. Deal among the yellow and the administration. Kaya nga mapapansin ninyo, itong mga yellow, mga pink lawan, hindi bumabatikos, hindi pinagre-resign si Marcos. Hindi nyo ba nakikita? Dati kasi ganito yan. Para lang sa kaalaman nito, itong mga kaliwa, may sariling utak yan. Okay? Kasi nga, meron silang sariling organisasyon, yung CPP, NP, NDF. Noong una, hindi sila bumabanat ng Marcos resign. Pero ngayon, bumabanat na. Okay? Pero mapapansin ninyo, itong mga dilaw, true sa mga kasamahan ni De Lima, ay hindi pa rin sila hanggang ngayon bumabanat ng Marcos resign. I think, if this security of Zaldico is yung sinasabi nila ay totoo, malamang nakipag-deal ang Malacanang sa mga dilaw. At sinabing eto, tutulong kami sa inyo. Remember, kumandidato karamihan sa kanila. Magkakasama yan. Sila Jokno, De Lima, Bamakino, si Sharon Cuneta, yung asawa niya. Diba? At hindi sila bumabatik. Pansinin ninyo yung mga kasamahan ni De Lima, nasa majority. Na dati, nasa minority yan. Dati yan, opposition yan. Galit na galit kay Marcos, nanggigigil kay Marcos. Pero bakit ngayon hindi sila nanggigigil? Dahil ba sa maleta? Dahil ba sa kasunduan na ito? Di ba? Kaya nga,
hindi necessary na kailangan maging congresswoman si De Lima para lang masabi natin na talaga siyang tumanggap. Pwede naman siyang tumanggap kahit hindi siya congresswoman at that time. Maybe they have a deal. Maybe, I'm not saying it's true. If itong mga sinasabi ng mga security aid ni Zaldico ay totoo, maybe they had a deal. Deal with the issue of ICC, deal with the administration na huwag kayong mananawagan ng Marcos resign, huwag kayong babatikos. Basta, tingnan ninyo, pansinin niyo sila, nagkikriticize sila, pero umiiwas lagi kay Marcos at kay Romualdez. Kailan nyo narinig sa bibig ni De Lima at sa mga kampo niya na kinukundena si Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos? Wala. Hindi, totoo. Diretsuhan tayo. Meron ba? Wala. Hindi sila ginagawa yon. Is that the deal? Yun ang tanong eh. Yan ba ang deal ng administrasyon? Kaya kasama daw, di umano allegedly binigyan ng mga security nito ng mali-maleta. Ayan ang ating dapat pag-isipan. Paper bag. At paano nyo alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yun Horizon, ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka lang po namin na pera yun kasi Ang dali-daling malaman kung pera o hindi. Ito namang nagtatanong. Kasi nga di ba ang ginagamit nga daw nila, alam nyo yung foldable na folder? Kasya ano dun mga 3 milyon, 2 milyon. Hindi, walang biro. Kasi ako minsan pag bumupunta ako ng bangko, hindi ko naman dala-dala sa yung sabag ko. Minsan nasa ano lang eh. Ba't may pera kang ganyan? Abay, bakit? May negosyo ko eh. Etong vlogging. Hindi, kasi maraming pumupuna. Pati daw yung pagpunta-punta ko ng makaulol. Magtrabaho kasi kayo. At saka, eto, isa mga tunay na vlogger dyan, nakikita nyo naman siguro yung YouTube natin. Nakikita nyo naman ang views siguro na YouTube natin. Aside from, meron pa akong mga ibang negosyo. May artist pa ako hinahawakan. Nagba-buy and sell din ako. Di ba? So, ang dami kong ginagawa. As may mga investment din ako. So, eto, alam na alam nila kasi nga sabi ko nga sa inyo, minsan, 'di ba, pag tayo doon tayo nilalagay din natin 'yun sa ganun, yung sa brown envelope. Tapos doon natin di-deposit sa bangko. Kasyang-kasya po 'yun. At malalaman mo naman 'yun, isang alog mo lang, oy, may laman. May diyan, may 150 ganun, 'di ba? Alam mo 'yun. Kahit nga 100 lang ang laman ng maliit, yung yung folder na 'yun, malalaman mo may laman na pera eh. Yung pa kayang 1 milyon ang ilagay mo dyan, 2 milyon? Sa tingin mo, hindi malalaman kung may pera yan? Yung tanong naman ng media dito. sinasabi po ng mga EA, ma'am eh. Tsaka nakikita rin namin. Tama yun, sinasabi daw ng mga assistant. Natural, sasabihin, ingatan niyo yan ha, may lamang pera yan. Pero nakasil dyan. May lamang pera yan, may 2 milyon yan. Pag nawala yan, di ba? Ano naman sabihin, ito, dalhin mo tong papel ito, dokumento lang laman nito. Sasabihin siyempre yung pera, papakita, ito may laman to, pag ito nabawasan. Yari kayo. Di ba? Nang itinanggi ni De Lima ang alegasyong tumanggap siya ng pera mula kay Ko. Ang palasyo tinawag na ring lousy script at paulit-ulit umanong kasinungalingan ang mga alegasyon ng mga dating sundalo. Pero puna ni Vice President Sara Duterte, tila raw walang interes o agarang hakbang ang administrasyon na siyasatin ang katotohanan. Tahimik rin daw ang mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag. Civil society group, sino ba ang kanilang poon? Si De Lima. Poon nila yan eh. Oo, diba makikita mo yung mga pare? Sinong lagi kasama? Si De Lima. Kulang na lang punasan ng yan eh. Tapos pagpasa-pasahan yung basahan eh. Punasan nyo kaya yung mukha niyan. Para yung mukha niyan medyo umayos-ayos naman. Baka nga lumuluhod pa sa kanya iba dyan. May driver pa ba si De Lima ngayon? Hindi ako, nagtatanong lang ako Pogi ba? Junel! At
at wala rin daw imik ang mga religious leader na naninindigan daw sa moralidad, transparency at accountability. Ayaw. Nauna nang sinabi ng NBI na iniimbestigahan na nila ang kredibilidad ng kwento at akusasyon ng mga dating sundalo. Wala tayong maasahan dyan. Pasensya na, marami tayong kilalang profesional na NBI. Binabati ko pala yung mga nanonood at nakasubaybay at ibinabantayan ng vlog natin. Marami pong matitikas dyan. Marami pong, alam mo, ako, punta ako ng ng iba't ibang bansa. Tapos, pag may namimit tayo, pulis, sundalo, iba pang mga opisyal. Alam mo, unang bulong nila sa akin, bumubulong din sila, akala ninyo. Bumubulong sila sa akin, uy, taga ganito kami. Tut, mga matataasang posisyon ito ha. Sasabihin nila, Banat Bay, tuloy mo lang ha. Tuloy mo lang ang banat. Ganun eh. Mga opisyal to ng administrasyon ha. Tuloy mo lang. May general pa nga ako nakausap eh. Okay lang yan, tuloy mo lang yan. Talaga namang, naabuso na eh. Mga ganun sila sa atin. O, ituloy mo lang. Eh kasi nga, alam naman nila eh. At sigurado ako, dyan sa NBI, napaka-professional na mga tao dyan. Abogado yan, mga matatalino yan. Alam mo, yung mga NBI, matatalino yan. Hindi bobo yan. Matatalino yung mga yan. Talagang mga, biyasa, matagal na career officer, ika nga, matagal na huyan dyan sa loob. Dumaan na sila sa iba't ibang administrasyon. Alam nila ang tama at mali.